May isang tanong na halos lahat ng tao ay nagtanong na sa kanilang sarili, ano ang mangyayari sa akin kapag namatay ako? Ngunit higit pa riyan, may isa pang mas nakakabahalang tanong, totoo ba ang impyerno? Maraming relihiyon at pananampalataya ang may iba't ibang opinyon tungkol dito. Ngunit ang mas mahalaga ay ito, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? At kung totoo nga ito, paano ito makakaapekto sa iyong buhay ngayon? Marami ang iniisip na ang impyerno ay isa lamang katang-isip upang takutin ang mga tao, isang alamat na nilikha ng relihiyon upang mapanatili ang kontrol. Ngunit kung babasahin natin ang mga salita ng Diyos, makikita natin na si Jesus mismo ang madalas na nagsalita tungkol sa impyerno, mas madalas pa kaysa sa kanyang pagtuturo tungkol sa langit. Sa katunayan, ginamit niya ang matitinding salita tulad ng apoy na hindi namamatay, pananangis at pagngangalit ng ngipin at walang hanggang kaparusahan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Literal ba ang impyerno o isa lamang itong metapora? At higit sa lahat, paano mo matitiyak na hindi ka mapupunta rito? Sa video na ito, titingnan natin ang iba't ibang pananaw tungkol sa impyerno ayon sa Biblia. Mula sa misteryosong Sheol ng Lumang Tipan hanggang sa nakakapangilabot na Gehenna na binanggit ni Jesus at sa nakakatakot na lawa ng apoy sa aklat ng Apokalipsis, susuriin natin ang lahat ng ito gamit ang salita ng Diyos. Makikita rin natin ang iba't ibang teolohikal na interpretasyon tungkol sa impyerno. May mga naniniwala na ito ay isang literal na lugar ng walang hanggang apoy, habang ang iba ay naniniwalang ito ay isang simbolo ng espiritual na paghihiwalay sa Diyos. Ngunit huwag kang aalis hanggang dulo dahil hindi lang natin pag-uusapan ang impyerno, pag-uusapan din natin ang pag-asa. Sapagkat bagamat may hatol ang Diyos, mayroon din siyang biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. At sa video na ito, malalaman mo kung paano ka makatitiyak ng iyong kaligtasan at makakaiwas sa hatol ng walang hanggang kapahamakan. Huwag mong palampasin ito dahil ang impyerno ay hindi isang bagay na dapat mong ipagsawalang bahala. Ngayon, bago tayo magsimula, sagutin mo ito sa mga komento. Ano ang paniniwala mo tungkol sa impyerno? At kung gusto mong patuloy na matuto ng malalalim na katotohanan mula sa Biblia, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na mga mensahe mula sa salita ng Diyos. Sa Lumang Tipan, ang impyerno ay hindi pa ganap na nauunawaan tulad ng sa Bagong Tipan. Ang terminong ginamit noon ay Sheol, isang misteryosong lugar ng mga patay. Hindi ito eksklusibo para sa masasama, kundi para sa lahat ng yumaong kaluluwa. Isipin mo ito bilang isang lugar ng katahimikan, malayo sa liwanag ng Diyos, isang estado ng paghiwalay sa Kanya. Sa awit Onpay Ututikay Tuntriafu, sinabi ni Haring David, sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan at ang aking buhay ay nalalapit sa Sheol. Ako'y ibinilang sa kanila na bumababa sa hukay. Ako'y parang taong walang lakas. Makikita natin na maging ang mga lingkod ng Diyos ay may kamalayan sa kalagayan ng mga patay. Ngunit wala pang malinaw na pananaw tungkol sa walang hanggang kaparusahan. Hindi pa rin ganap na inihayag sa kanila ang tungkol sa apoy na hindi namamatay o ang pagdurusang walang katapusan. Sa paniniwala ng mga sinaunang Israelita, ang lahat ng kaluluwa, maging makatarungan o hindi, ay bumababa sa Sheol. Wala itong malinaw na dibisyon sa pagitan ng mabuti at masama. Subalit, habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magkaroon ng mas matinding pananaw ukol sa kapalaran ng masasama. Sa Daniel 12:12, isang propesiya ang lumitaw, at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkasuklam. Ipinapakita nito ang unti-unting paglilinaw
sa konsepto ng hatol ng Diyos, kung saan may pagkakaiba na sa kapalaran ng mga matuwid at masasama. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng unang sulyap sa kung ano ang magiging malinaw sa bagong tipan, ang pagkakaroon ng isang tunay na paghuhukom. Ang pagbabago sa pananaw tungkol sa Sheol ay naimpluwensyahan ng maraming kaganapan sa kasaysayan ng Israel. Sa panahon ng pagkabihag sa Babylonia, marami sa kanila ang nagkaroon ng impluwensya mula sa ibang kultura na nagpalawak sa kanilang pagkaunawa sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang ideya ng isang tiyak na hatol at pagkakaiba sa kapalaran ng mabubuti at masasama ay naging mas malinaw. Maging si Job na dumaan sa matinding pagsubok ay nagtanong sa Diyos tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay ba siyang muli? Job 14:14. Makikita natin dito ang isang malalim na pananabik sa kaliwanagan ng katotohanan tungkol sa impyerno. Gayunpaman, sa kabila ng unti-unting pagbabago ng pananaw sa Sheol, walang malinaw na larawan ng impyerno tulad ng inilarawan ni Jesus sa bagong tipan. Sa panahong ito, mas nangingibabaw ang ideya ng pansamantalang lugar ng mga patay, hindi isang tiyak na lokasyon ng pagdurusa. Ngunit isang bagay ang malinaw. Habang lumalapit ang panahon ng Mesyas, mas lumilinaw rin ang revelasyon ng Diyos tungkol sa hatol at gantimpala sa hinaharap. Ang lumang pananaw ng Sheol ay nagsimulang magkaroon ng mas matinding kahulugan na maghahanda sa Israel para sa darating na mas malinaw na katuruan ni Jesus tungkol sa impyerno. Sa paglilipat natin mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan, mas lumilinaw ang konsepto ng walang hanggang kaparusahan. Si Jesus mismo ang nagbigay ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa impyerno, hindi na bilang isang simpleng lugar ng patay, kundi bilang isang lugar ng matinding pagdurusa. Ngunit paano nga ba itinuro ni Jesus ang impyerno? Ano ang kahulugan ng terminong Gehenna na paulit-ulit niyang binanggit? Tingnan natin ang mga sagot sa susunod na bahagi. Si Jesus ang nagturo ng mas malinaw at matinding larawan ng impyerno kaysa sa alinmang propeta sa lumang tipan. Isa sa madalas niyang gamitin na termino ay Gehenna, na tumutukoy sa isang lugar ng sunog sa labas ng Jerusalem. Ang Gehenna ay dating isang lambak kung saan sinusunog ang basura at mga patay na hayop, isang lugar ng apoy na hindi namamatay. Ngunit para kay Jesus, hindi lang ito isang lokasyon sa mundo. Ito ay naging isang makapangyarihang simbolo ng hatol ng Diyos. Sa Mateo 10:28, sinabi niya, "Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Sa halip matakot kayo sa Kanya na kayang magtapon ng kaluluwa at katawan sa Gehenna." Dito, binibigyang diin ni Jesus na ang impyerno ay hindi lang pisikal na paghihirap, kundi isang espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos, isang bagay na higit pang mas malala kaysa sa kamatayan mismo. Isa sa pinakakilalang parabola ni Jesus tungkol sa impyerno ay ang kwento ng mayaman at si Lazaro sa Lucas 6:99-31. Sa kwentong ito, ang mayaman ay namuhay sa karangyaan, habang si Lazaro ay isang pulubing pinabayaan. Nang sila ay namatay, si Lazaro ay napunta sa sinapupunan ni Abraham, isang lugar ng kapayapaan, habang ang mayaman ay nagising sa paghihirap at pagliyab. Sumigaw siya, "Ama Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang basain ng tubig ang kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat ako'y pinahihirapan sa apoy na ito." Dito, hindi lang isang simbolo ang impyerno, ito ay inilalarawan bilang isang tunay na lugar ng pagdurusa. Ngunit higit sa pisikal na sakit, ang mayaman ay ganap na nahiwalay sa Diyos. Walang pagkakataon ng pagsisisi o pagtakas. Maraming beses binanggit ni Jesus ang paghihiwalay sa Diyos bilang pinakamatinding parusa ng impyerno.
Sa Mateo 20:41, sinabi niya, "Lumayo kayo sa akin kayong mga isinumpa sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Makikita natin na ang impyerno ay hindi orihinal na ginawa para sa tao, kundi para sa mga nagrebelde laban sa Diyos. Ngunit sino ang mapupunta rito? Ang sagot ni Jesus ay malinaw: ang mga tumatanggi sa Kanya at namumuhay ng walang pagsisisi. Ito ay isang babala para sa lahat na hindi sapat ang mabuting gawa o relihiyosong panlabas na anyo. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo dahil siya lamang ang daan patungo sa Diyos. Juan 14:6. Sa ilang bahagi ng kanyang pagtuturo, ginamit ni Jesus ang matinding mga imahe upang ilarawan ang impyerno. Sa Marcos 9:47, sinabi niya, "Mas mabuti pang mawalan ka ng isang mata kaysa may dalawang mata ka, ngunit itapon sa impyerno, kung saan ang kanilang ud ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay." Ang paggamit ng hindi namamatay na uod at apoy ay nagpapakita ng isang kondisyon na hindi natatapos. Hindi ito pansamantalang kaparusahan, kundi isang walang hanggang estado ng paghihirap. Sa Mateo 13:42, tinawag niya itong isang pugon ng apoy, kung saan may pananangis at pagngangalit ng ngipin, isang larawan ng matinding pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Habang mas nauunawaan natin ang turo ni Jesus tungkol sa impyerno, nagiging malinaw na ito ay hindi isang bagay na dapat ipagsawalang bahala. Ngunit paano ba natin maiiwasan ang hatol na ito? Ano ang itinuturo ng mga apostol tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Paano natin masisiguro ang ating kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo? Tuklasin natin ito sa susunod na bahagi kung saan pag-aaralan natin ang pananaw ni Apostol Pablo tungkol sa impyerno. Si Apostol Pablo, bagamat hindi nagbigay ng detalyadong paglalarawan ng impyerno tulad ni Jesus, ay may matibay na babala tungkol sa walang hanggang kaparusahan. Sa kanyang mga sulat, inilalarawan niya ito bilang eternal destruction o walang hanggang pagkalipol, isang kondisyong hindi lamang pagdurusa kundi ganap na paghihiwalay mula sa Diyos. Sa 2 Tesalonica 1:9, sinabi niya, "Sila ay parurusahan ng walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan." Dito makikita natin na para kay Pablo, ang impyerno ay hindi lamang isang lugar ng apoy, kundi isang espiritual na kondisyon ng lubos na pagkawala ng presensya ng Diyos. Isipin mo ang mundo kung wala ang biyaya ng Diyos, walang habag, walang pag-asa, at walang liwanag. Ito ang tunay na kahulugan ng impyerno ayon kay Pablo. Sa kanyang ibang mga sulat, binibigyang diin ni Pablo ang hustisya ng Diyos pagdating sa hatol. Sa Roma 2:8, sinabi niya, "Sa katigasan ng iyong puso at hindi pagsisisi, nag-iimbak ka ng puot para sa araw ng puot ng Diyos kapag ipapakita niya ang kanyang matuwid na paghuhukom." Bibigyan niya ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Malinaw dito na hindi isang walang habag na Diyos ang nagpaparusa, kundi isang makatarungan at banal na Diyos na hindi maaaring ipagsawalang bahala ang kasalanan. Ngunit huwag nating kalimutan na ipinangaral din ni Pablo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, kung paanong may hatol para sa mga lumalayo sa Diyos, may kaligtasan para sa mga tumatanggap kay Kristo. Isa sa mga pinakamahalagang turo ni Pablo tungkol sa impyerno ay ang koneksyon nito sa muling pagdating ni Jesus. Sa 2 Tesalonica 1:7-8, isinulat niya, "Sa kanyang pagpapakita mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel sa nagniningas na apoy, naghahatid ng paghuhukom sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ni Jesus." Makikita natin dito
na ang hatol ay hindi isang malabo at matagal pang mangyayari, kundi isang tiyak na pangyayari na darating sa takdang panahon. Ang mensahe ni Pablo ay isang paalala ng pagkaapurahan ng ating pananampalataya na habang may pagkakataon pang magsisi at lumapit kay Jesus, dapat natin itong samantalahin. Ngunit paano naman ang tanong ng walang hanggang pagdurusa kumpara sa ganap na pagkalipol? May ilang naniniwala na ayon kay Pablo, ang impyerno ay isang lugar ng ganap na pagkawala ng kaluluwa, hindi patuloy na paghihirap. Ngunit sa Mateo 10:45, sinabi ni Jesus mismo, ang masasama ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Kung ang buhay na walang hanggan ay literal, bakit hindi rin literal ang walang hanggang kaparusahan? Dito natin makikita na ang sinasabi ni Pablo na walang hanggang pagkawasak ay hindi nangangahulugang pagkawala ng pag-iral, kundi isang walang hanggang estado ng pagdurusa at paghihiwalay sa Diyos. Ang mga turo ni Pablo tungkol sa impyerno ay hindi lang para takutin tayo, kundi para gisingin ang ating espiritual na kamalayan. Hindi niya ito isinulat para tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi upang ipaabot ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Ngunit paano nga ba nauugnay ang mga turo ni Pablo sa matinding paglalarawan ng impyerno sa aklat ng Apokalipsis? Ano ang ibig sabihin ng lawa ng apoy na binanggit sa huling aklat ng Biblia? Tuklasin natin ito sa susunod na bahagi. Kung iniisip mo na ang mga naunang paglalarawan ng impyerno ay nakakatakot na, ang aklat ng Apokalipsis ay nagdadala ng isang mas matindi at mas dramatikong larawan ng hatol ng Diyos. Sa Apokalipsis 20:14-15 nakasulat, at ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay itinapon sa lawa ng apoy. Dito natin nakikita ang isang pangwakas at hindi na mababawi pang hatol. Hindi na ito isang pansamantalang parusa, kundi isang walang hanggang kapahamakan. Isipin mo ang isang apoy na hindi kailanman mamamatay, isang estado ng walang katapusang paghihiwalay mula sa Diyos. Ito ang impyerno ayon sa Apokalipsis. Maraming iskolar ang nagtatalo kung ang lawa ng apoy ay literal o simboliko. May ilan na naniniwala na ito ay isang totoong lugar ng pisikal na paghihirap, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang espiritual na kondisyong malayo sa Diyos. Ngunit anuman ang kahulugan nito, isang bagay ang sigurado, ito ang pinakamalalang estado na maaaring sapitin ng isang kaluluwa. Sa Apokalipsis 21:8, binanggit na ang mga duwag, hindi sumasampalataya, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling ay mapupunta sa lawa ng nagniningas na asupre. Hindi ito isang pansamantalang parusa, kundi isang walang hanggang hatol. Makikita natin na ang lawa ng apoy ay hindi lamang para sa tao, kundi para rin sa mga bumagsak na espiritu at kay Satanas mismo. Sa Apokalipsis 20:10 isinulat, at ang diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroon ang hayop at ang huwad na propeta. At sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Maraming tao ang nag-iisip na si Satanas ay siyang namumuno sa impyerno. Ngunit ayon sa Biblia, hindi siya hari doon. Siya mismo ay isa sa pinaparusahan. Ito ay isang walang hanggang kabiguan para sa diablo na mula sa simula ay naghangad na maging makapangyarihan tulad ng Diyos. Ngunit sa huli, siya mismo ang ganap na tatalunin at itatapon sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit paano natin dapat tingnan ang mensaheng ito? May ilan na natatakot at nagsasabing ang Diyos ay tila malupit dahil sa ganitong uri ng kaparusahan. Ngunit sa totoo lang,
ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya ipinadala ang tao sa impyerno nang walang dahilan. Sa halip, ang tao mismo ang tumatalikod sa Diyos at pumipili ng kanyang sariling kapalaran. Sa Juan 3:19, sinabi ni Jesus, ito ang hatol. Naparito ang liwanag sa sanlibutan, ngunit inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang impyerno ay hindi isang parusang itinakda sa atin nang walang dahilan, kundi ang resulta ng sariling pagpili ng tao na lumayo sa Diyos. Sa puntong ito, maaaring nagtataka ka, kung ganito kahirap ang impyerno, bakit pinapayagan ito ng Diyos? Ano ang tunay na kahulugan ng impyerno sa loob ng mas malawak na plano ng Diyos? Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang iba't ibang interpretasyon tungkol sa impyerno at kung paano ito ipinapaliwanag ng iba't ibang teolohikal na pananaw. Sa loob ng mahabang kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano, iba't ibang pananaw ang lumitaw tungkol sa impyerno. Hindi lahat ng teologo o eskolar ay sumasang-ayon sa iisang interpretasyon. Ang ilan ay naniniwala sa isang literal na impyerno kung saan ang mga masasama ay magdurusa sa walang hanggang apoy. Ito ang pinakakaraniwang pananaw sa loob ng tradisyonal na Kristyanismo batay sa mga salita ni Jesus sa Mateo 25:46. Ang masasama ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit siyang dumatuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng isang parusang hindi natatapos, kung saan ang mga lumalaban sa Diyos ay makakaranas ng walang katapusang paghihirap. Ngunit may iba ring pananaw tulad ng annihilationism na nagsasabing ang mga masasama ay hindi magdurusa magpakailanman, kundi tuluyang mawawala matapos ang hatol. Sa madaling salita, sa halip na maranasan ang walang hanggang apoy, sila ay ganap na mawawasak at maglalaho. Ito ay batay sa 2 Tesalonica 1:9, kung saan sinabi ni Apostol Pablo, sila ay parurusahan ng walang hanggang pagkawasak malayo sa presensya ng Panginoon. Para sa mga naniniwala sa pananaw na ito, ang walang hanggang pagkawasak ay nangangahulugan ng ganap na pagkawala ng kaluluwa sa halip na isang estado ng patuloy na paghihirap. Sa isang banda, may mga nagsasabing ang ganitong pananaw ay mas naaayon sa isang mahabaging Diyos. Ngunit ito ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Isa pang pananaw ay ang universalism, na nagsasabing sa huli, lahat ng tao ay maliligtas, kahit pa sila ay naparusahan ng ilang panahon. Ang ideyang ito ay batay sa kaisipan na ang pag-ibig at habag ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa hatol. Ang ilan ay tumutukoy sa Filipos 2:10-11, kung saan sinasabi, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at ang bawat labi ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Para sa mga universalist, ito ay patunay na sa huli, lahat ay kikilalanin ang Diyos at babalik sa Kanya, na nangangahulugan na ang impyerno ay hindi permanente, kundi isang lugar ng paglilinis o pagsubok lamang. Ngunit kung totoo ito, bakit may babala si Jesus tungkol sa walang hanggang kaparusahan? May isa pang pananaw na tinatawag na metaphorical view, na nagsasabing ang impyerno ay hindi isang pisikal na lugar ng apoy, kundi isang espiritual na kalagayan ng pagiging hiwalay sa Diyos. Sa madaling salita, ang tunay na parusa ay ang pagkawala ng presensya ng Diyos, hindi ang literal na apoy o paghihirap. Ang ilan ay tumutukoy sa 2 Pedro 2:17, kung saan binabanggit ang kadiliman ng kapahamakan. Kung ang impyerno ay kadiliman, paano ito magiging isang lugar ng apoy? Ayon sa pananaw na ito, ang mga paglalarawan ng impyerno sa Biblia ay simboliko
lamang upang ipakita ang matinding pagdurusa ng mga walang ugnayan sa Diyos. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung ano ang tamang interpretasyon ng impyerno, kundi kung paano natin ito dapat unawain sa ating pananampalataya. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang magtuon sa takot sa impyerno, kundi upang hanapin ang kanyang biyaya at kaligtasan kay Hesukristo. Ngunit kung ganoon, ano nga ba ang tunay na layunin ng mga babala tungkol sa impyerno? Ito ba ay isang paraan upang takutin tayo? O ito ba ay isang paanyaya upang mas lalong lumapit sa Diyos? Tuklasin natin ito sa susunod na bahagi. Marami ang nag-iisip na ang babala tungkol sa impyerno ay ginagamit lamang upang takutin ang mga tao at pilitin silang sumunod sa Diyos. Ngunit sa katunayan, ang mensahe ng Biblia tungkol sa impyerno ay hindi isang simpleng pananakot, ito ay isang pagtawag sa muling paglapit sa Diyos. Ang layunin ng mga babala tungkol sa hatol ay hindi upang ilugmok ang tao sa takot, kundi upang gisingin siya sa katotohanan ng kanyang espiritual na kalagayan. Sa Ezekiel 33:11, sinabi ng Diyos, "Hindi ako nalulugod sa kamatayan ng masama, kundi sa kanyang pagbabalik mula sa kanyang masamang daan upang siya ay mabuhay." Dito makikita natin ang tunay na puso ng Diyos. Hindi niya nais ang pagkawasak ng sinuman, kundi ang kanilang pagsisisi at pagbabalik sa Kanya. Ang tunay na mensahe ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa kaparusahan, kundi tungkol sa pag-ibig, habag at kaligtasan ng Diyos. Bagamat may malinaw na hatol para sa mga tumatanggi, sa Kanya may mas dakilang paanyaya, ang biyaya ni Hesukristo. Sa Juan 3:16 nakasulat, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Napakaliwanag ng mensaheng ito. Ang layunin ng Diyos ay iligtas, hindi upang sirain. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga anghel, Mateo 25:41. Ngunit kung ang tao ay patuloy na tatanggi sa Diyos, siya mismo ang pipili ng kapahamakan. Isang mahalagang tanong ang dapat nating pag-isipan. Pinapayagan ba ng Diyos ang tao na piliin ang kanyang sariling kapalaran? Ang sagot ay oo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sa pilitan. Hindi niya tayo pinipilit na mahalin siya o sundin siya. Ngunit tulad ng isang mabuting ama, binibigyan niya tayo ng malinaw na babala tungkol sa epekto ng ating mga desisyon. Ang impyerno ay hindi isang arbitraryong parusa, kundi ang natural na resulta ng pamumuhay ng malayo sa Diyos. Sa Roma 8:23, sinabi ni Pablo, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon." Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng babala, kundi nagbibigay din ng pag-asa at daan tungo sa kaligtasan. Kung ang babala ng impyerno ay totoo, paano natin ito dapat isabuhay? Una, huwag tayong mamuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang solusyon sa impyerno ay hindi takot sa hatol, kundi ang tunay na relasyon kay Hesukristo. Sa Juan 4:8 sinabi, "Walang takot sa pag-ibig, sapagkat ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot." Ang tunay na Kristiyano ay hindi nabubuhay sa pangamba sa impyerno, kundi sa kagalakan ng kaligtasan. Pangalawa, dapat nating ipahayag ang Ebanghelyo. Maraming tao ang namumuhay nang walang alam sa katotohanan. Kung mahal natin sila, hindi natin sila hahayaang magpatuloy sa kasalanan at lumayo sa Diyos. Ang mensahe ng impyerno ay dapat maging isang panawagan sa pagmamalasakit, panalangin at pagmimisyon. Sa huli, ang impyerno ay isang seryosong realidad, ngunit hindi ito ang pangunahing mensahe ng Kristyanismo.
Ang tunay na layunin ng Biblia ay hindi ipakita kung paano tayo maaaring maparusahan, kundi kung paano tayo maaaring maligtas. Ang tanong ngayon ay, anong pipiliin natin? Susundin ba natin ang tawag ni Jesus patungo sa buhay na walang hanggan? O itatakwil natin ito at haharapin ang isang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos? Ang desisyon ay nasa atin. Ngunit ano nga ba ang susunod na hakbang para sa mga nais magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Tuklasin natin ito sa susunod na bahagi. Ngayon na nakita natin ang iba't ibang pananaw tungkol sa impyerno ayon sa Biblia, may isang mahalagang tanong na dapat mong sagutin. Handa ka na ba? Dahil kung ang impyerno ay totoo at ayon kay Jesus, ito nga ay isang matinding realidad, hindi natin ito maaaring ipagwalang bahala. Ito ba ay isang hatol na dapat mong katakutan o isang babala na magdadala sa iyo sa tunay na pagsisisi at pananampalataya? Ngunit narito ang mabuting balita. Hindi mo kailangang danasin ang kapahamakan. Ang Diyos ay hindi isang malupit na hukom na naghihintay lamang upang magparusa. Siya ay isang Diyos ng pag-ibig, habag at pagliligtas. Sa Juan 10:4, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na daranas ng hatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay." Ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka naging mabuti, kundi sa kung tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya ngayon, nais kitang tanungin, ano ang paniniwala mo tungkol sa impyerno? Naniniwala ka bang ito ay isang literal na lugar ng walang hanggang apoy, isang espiritual na kalagayan ng paghihiwalay sa Diyos o isa lamang metapora? Ibahagi ang iyong sagot sa mga komento. Nais kong marinig ang iyong opinyon. At kung gusto mong patuloy na matuto ng malalalim na katotohanan mula sa salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating pag-aaral sa Biblia. At bago ka umalis, siguraduhin mong panoorin ang susunod na video na lalabas sa iyong screen dahil ito ang susunod na hakbang sa iyong espiritual na paglalakbay. Ako si Marco at lagi kitang inaanyayahang lumapit kay Jesus dahil siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay.